Kasalanan ng nanay mo. Yung appetite ang dapat na kontrolin mo. Amen? Ang goal ko, maging 24 ulit yung bewang ko. 54 na ngayon. Diba? Bakit kasi ang sarap ng luto mo? Diba? May mga ganon. Sinisisi yung ganyan kami ni Risa dati. Ma, ba't naman kasi ang sarap ng luto mo? Diba? Diet kami. Diba? Pero yun nga, nasa sayo yun. Naintindihan? Pinagbawal na ng doktor. O dahil ganto ka na, bawal ka na sa soft drinks. Kahit ano pa yan, kahit Coke Zero pa yan. Diba? Hindi mo sasabihin, kasi bakit pa may mga Coca-Cola sa Landmark, sa Pure Gold, diba? Bakit pa may ganon? Ang kailangan mong kontrolin yung sarili mo. Amen? Naintindihan? Amen. Okay? So, kaya dapat po, idagdag natin sa pananampalataya ang self-control. Kaya halimbawa, ano daw yung mga sample na dapat kinokontrol? Yun nga, yung mga pagkain natin, mga pag-inom, di ba? So, sa inyo, sino ang mga nagyayaya ng inuman? Yan. Kapag may mga nagyayaya sa inyo, JM, inuman naman tayo. Di ba? Birthday naman ni Almira. Diba? Dapat makontrol mo yung passion mo. Diba? Kahit alam mo sa sarili mo, kahinaan mo ang red horse. Diba? Mag-control ka. Amen? Kasi gusto mo, malabanan yan. Okay? At sunod naman, yung mga pinapanood. Ayaw mo nang manood ng pornography. Diba? Pero dapat, kinokontrol mo nga yan. Kapag may mga, parang may mga tempting na napanood, remove mo na yan. Delete mo na yan, di ba? So, dapat may mga, kumbaga, dapat may mga solusyon ka daan. Sunod naman, yun nga, yung tungkol sa tulog, di ba? Yung may mga ganun, kasi hindi ako makatulog, di ba? Pero choice pa rin daw yun kung matutulog o hindi. Ayan. And also, yung mga time natin na ini-spend. Tsaka sunod, yung mga mood natin. Kung ikaw ba ay galit, tsaka, kahit nung nakaraan si Bea, Bea, paano sasabihin ng malumana itong ganito? Sige po. Yan, kasi nakokontrol ang mood. Amen? Amen, Alona? Amen. Amen. Amen, everyone. Amen, okay? So, nakokontrol yan. Yung galit, di ba? Yung inggit natin, nakokontrol lahat yan, okay? Kaya dapat ipasakop natin sa Panginoon. Again, yung Holy Spirit nasa loob nyo. Kaya hindi kayo kawawa, hindi kayo dehado. Ulitin natin, yung Holy Spirit nasa loob mo, nasa iyo ang Holy Spirit. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, kaya mo yan. Yan. At pangapat, idagdag natin sa pananampalataya natin ang perseverance. Yun nga ba ang basa? Perseverance? Perseverance. Yan. Ang ibig sabihin naman ng perseverance or perseverance, pressing on when you feel like giving up. Ito, nakakatuwa tong attitude. Yung parang, alam mo yun, yung from side to side. May mga nagsasabi na sa'yo, sumuko ka na, mag-give up ka na. Pero ang perseverance, sinasabi niya sa'yo, go on pa, mag-move on ka pa, kaya mo yan. Di ba? Kaya nga, sabi rin ni Ate Mar, yung mga nakaraan daw, di ba, yung mga nakaraang buwan nakakasuko, di ba, may mga kung ano-anong mga pangyayari. Yung pala kasi, ang gusto ng demonyo, sumuko ka para hindi mo maabutan yung feast. Diba? Kasi kapag feast nga naman, panay open heaven yan. Panay answered prayers yan. Kaya mga March, mga ganyan, June, pinapasuko ka ng kaaway, parang gusto mo nang sumuko. Yung parang yung init, di ba? Dinadamay pa nung init yung yung mood. Parang gusto mo nang Yoda! Gusto mo nang i-throw yung towel. Pero ang perseverance, sinasabi niya sa'yo, hindi, laban pa. Keep on fighting. Fight the good fight of faith. Kaya mo yan, konting pokpok na lang. Konting pray na lang. Di ba? Sino sa inyo, pasuko na sa mga magulang nyo? Tingin ko, hindi ko na madadala tong magulang ko. Grabe. Di ba? Pasuko na sa kapatid. Wala talaga. Di ba?
At tsaka ito nga, balik tayo sa commercial. Hindi ko naalala ko ulit yung sasabihin ko. Yun nga, kung gusto nyo daw na mag-move on, tsaka mag-new beginning, ayusin daw natin yung mga konsepto natin, pag-iisip natin regarding things, tsaka regarding sa mga tao. Na for example, di ba, yung love sa 1 Corinthians 13, ano sinasabi doon? Yung love bears all things. Diba? Hopes all things, endures all things. Tapos, love keeps no record of wrongs. Madalas sa atin, kaya tayo nag-give up, alam niyo kung bakit? Sumusuko na tayo sa mga bagay sa buhay natin o kaya naman sa mga tao. For example, paano ka daw susuko, halimbawa sa kids church? Kapag ang pananaw mo, si Cholo, hindi na magbabago. Diba? Pero kapag ikaw, naniwala ka na itong batang to magbabago, diba? Itong mga batang to, babait to. Diba? Hindi ka susuko. Naintindihan? Amen? Amen, mga ate ni Cholo. Baka naririnig ako ni Cholo. Amen, mga kananayan, mga katatayan ni Cholo. Cholo. Yan, kasi, di ba minsan, hindi natin alam, ito, maging matalino tayo sa bagay na to, hindi natin alam na susumpa natin yung mga tao. 'Di ba? Sa mga pananaw natin at mga critical spirit. Kaya ako binago ko na 'yan, pinag-usapan na namin 'yan ni Mary. Halimbawa, may ano namin, ay, sirap pala ganito, no? Babalik ta rin natin. Ay, hindi. In Jesus name, magiging ganyan sirap. Binabawi mo. 'Di ba? Halimbawa, sino sa inyo pag nagkumakain kayo, mga ginagawa kayo, hindi niyo sinasadya, may mga napapag-usapan kayo mga tao. 'Di ba? Ay, si Alona ganyan, alam niyo ganyan. Dapat baliktarin nyo. Di ba? Ay, hindi. Kahit ganyan si Alona ngayon, in Jesus name, gaganyan siya. Naintindihan? Di ba? Kaya dapat, halimbawa, sa mga magiging magulang dyan, lalong-lalo na, iwasan nyo yung mga pagbabrand. Di ba? Yung pag-declare nyo sa mga anak nyo. Hindi nyo alam kasi sinusumpa nyo eh. Halimbawa, yung sasabihin mo, nagpasaway. Hello. Ayan, nagpasaway lang. Nang ulit, may talaga pa. Di ba? Dineclare mo na, sinelyuhan mo pa. Ngayon, habang na-pray ka, Lord, pabaitin mo na siya. Tapos, pag nakasama mo ulit siya, kulit mo talaga. Yung prayer mo, in-invalid mo rin agad. Naintindihan? Di ba kaya yung mga brand, ikaw, bakla ka talaga, tomboy ka talaga, makulit ka talaga, bobo ka talaga. Wala, nailalagay yun sa bata. Kaya pansinin niyo, sa mga kabataan dito, pag tayo tayo, di ba? Pag minimit ko kayo, pag tayo nagkakamayan tayo, ano sinasabi ko sa inyo? Bless you, Dimple. Bless you, Jillia. Bless you, Althea. Di ba? Bless you. Di ba? Mapalad ka. Pagpalain ka ng Diyos, ganun. Di ba? Kaya minsan, ako, inaano ko yun, kinokorek ko yun. Uy, huwag niyong babrandan si Cholo, huwag niyong babrandan kahit anong bata dyan. Di ba? Kasi yun ang magiging sila pagdating ng araw. Amen? Yung kids church natin, deklarahan nyo yan ng magaganda. Oo, makulit lang yan ngayon, pero babait yan. Amen? Maniwala kayo kasi kayo nga rin eh. Di ba? Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, ikaw nga rin, mabait eh. Ikaw, sabi mo, ikaw nga rin, binago ng Diyos eh. Di ba? Kaya dapat maniwala tayo. Amen? Tsaka, again, love keeps no record of wrongs. Ito minsan, may mga ganito tayong dilema din, tsaka challenge sa buhay. Minsan, ako, halimbawa, may papaganapin ako dito, kunwari, song lead. May nakikita kang, parang mali doon sa song lead. Wala na. Hindi ka na mag-worship niyan. Pero halimbawa, kung aanuhin mo, babaguhin mo yung isip mo na itong song lead na to, babaguhin to ng Panginoon. Lahat kami dito, babaguhin. Mag-worship ka pa rin. Hindi yung porque siya song lead, may inis ako dyan, di ako mag-worship. Di ba? Alisin natin yung mga ganon. Kasi bakit? Nakakahadlang yun sa blessing, sa anointing, di ba? At sa marami pang mga pagpapala ng Diyos sa atin. Amen? Amen. Yan. Sa It's Supernatural, panoorin nyo yun. Mag-asawa, nagrepent sila. Bakit? Kasi kaya naging addict, kaya naging lasenggo yung mga anak nila. Bakit? Kasi at the back of their door, pag wala yung anak nila, nag-uusap sila. Regarding sa anak, lalong-lalo yung tatay. Yung tatay pa naman, yan ang nagde-declare ng blessing
Sabi kasi ng tatay kapag wala yung anak mo talaga, hindi na magbabago yun. Lasenggo na talaga yun. Di ba? Kaya dumating yung time, mismong si Jesus, nag-reveal sa kanila, nagpakita sa kanila si Jesus. Alam nyo bakit ganun ang kinakahinat na ng anak nyo? Kasi kapag wala yung anak nyo, yun ang sinasabi nyo sa kanya. Yun ang dinedeclare nyo. Amen? Okay. Ayan na, kaya pag may mga ganyan, halimbawa, may mga kayo, declare. Declare blessing. Amen? Amen. Amen. Kaya ako hindi ko tinatanggap na ang Generation Z pasaway. Yung Generation Z ngayon, ang Generation Z ay para kay Lord. Kung ang millennial ay para kay Lord, ang huling henerasyon ay para kay Lord pa rin. Walang matigas na puso kay Lord. Walang pasaway kay Lord. 'Di ba? Lahat nababago. Amen? Amen. Okay. Sunod naman ay panglima. Basa. Godliness. Yan. Ano naman ang godliness? A life that flows from a passion from God. Idagdag daw natin sa pananampalataya natin ang pagiging maka-Diyos. Yan. Ibig sabihin nito, ang ibig sabihin nito ay passionate ka sa Panginoon. Okay? Ibig sabihin nito, yung hindi mo pinapabayaan ang worship mo. Hindi mo pinapabayaan ang prayer mo. Diba? Kasi alimbawa, itong worship. Ang example na lang nito, worship, diba? Sabi, ang worship daw, ine-express natin yung love natin sa Panginoon. Pero alam nyo rin ba na ang worship, nire-refresh nito. Diba? Ang love natin sa Panginoon. Kaya dalawa, ang kahalagahan ng worship. Ulit, ine-express niya yung pagmamahal mo kay Lord. And at the same time, kung wala ka ng pagmamahal kay Lord o nanlalamig na yung pagmamahal mo kay Lord, nire-refresh niya rin yung love mo kay Lord. Kaya sagutin niyo ko, may mali ba sa worship? 'Di ba? Nasosobrahan ba ang dosage ng worship? Hindi. 'Di ba? Masasabi mo ba na OA na yung worship mo? Hindi. 'Di ba? Kasi ang Diyos, karapat-dapat lang siya sa lahat ng 'yan. Kaya kung halimbawa ngayon kakanta tayo, bukas kakanta ulit tayo, sa susunod kakanta ulit tayo sa Panginoon, hindi siya natuturete sa worship natin, sa mga boses natin. Sa halip, gustong-gusto niya pa yun marinig. Bakit? Kasi, hindi lang natin na-express yung love natin, nare-refresh pa tayo. Okay? Kaya sabi mo sa katabi mo, lagi kang mag-worship. Ayan. And sabi nga, ang godliness din, sabi nga, this love comes before love for other Christians and love for the world. Because love for Christ is the source of love for others and love for the world. And alam niyo ba yun, na kapag kasi mahal natin ang Diyos, susunod na lang din yan, ang pagmamahal natin sa kapwa natin. Pang-anim, brotherly kindness. Ano naman yung brotherly kindness? A generous spirit towards other believers. Ayan. So, ibig sabihin ng brotherly kindness, mapagbigay ka ba sa mga kapatiran mo? Okay? Ikaw ba ay may ginagawa para sa kanila? Diba? Unang-una daw. Ano daw ang unang-una na i-share dapat sa kapatiran? Yan. Walang iba kundi ang relationship kanino? Kay Lord. Okay? Kaya dapat ang ang ginagawa natin na pagiging yung brotherly kindness, maging generous tayo sa mga tao sa paligid. Sabi nga, the person who is really useful to Christ is always asking. Laging nagtatanong yan ng anong magagawa ko sa'yo? Sabi, where can I give a helping hand? Diba? Tapos, o kaya naman, how can I contribute to the lives and needs of others? Yan. Sino sa inyo kapag nagsisimba kayo dito, ang tinatanong, ano kayang gagawin sa akin ng mga ka-churchmate ko? Birthday ko ngayon, ano kayang sasabihin sa akin? Diba? Dapat daw, ano ang gagawin ko sa kanila? Yan. Sino kayang mambabati sa akin? Dapat daw, sino kaya ang babatiin ko? Ganon. Laging take the initiative. Okay? Sabi nga, if you are growing in brotherly kindness, you will be generous in giving and in helping. Ibig sabihin nito, mapagbigay ka and at the same time, matulungin ka rin. Sabi, you will also be generous in your judgment of other Christians. Ayan. At yun nga, mag-iingat din tayo sa pang-judge sa mga tao. Tingin nga kayo sa paligid natin, alam nyo ba na ni isa dyan, wala kayong karapatan para i-judge sila. Kung ano man ang estado ngayon ng buhay nila, hindi pa tapos si Lord sa kanila. Naintindihan? Babaguhin pa sila, babaguhin pa tayo, ako, bawat isa sa atin ng Panginoon. Kaya dapat,
ingatan din natin yung mga ano natin, pang-judge natin. 'Di ba? Ba't kaya ganito yung suot niya? Siguro ganyan-ganyan. Ba't kaya ganito yung amoy niya? Siguro ganito ganyan-ganyan. Ba't kaya ganito yung ganyan-ganyan? 'Di ba? Laging ganon. And ikaw, tatanungin ko kayo, kapag ba kayo, halimbawa sa sarili nyo, gusto nyo rin bang ginagawa yon sa inyo? Diba? Halimbawa, sample lang ng pambubuli. Sabihin nyo nga pambubuli. Sino dito mahilig mambuli? Diba? Ngayon, ang tanong, kapag ba ikaw binuli, okay lang sa'yo? Diba? Halimbawa, sabihan mo yung ano, uy, kamusta na yung buhok mo? Diba? Uy, kamusta na yung hairline mo? Diba? Parang ikaw ba, gusto mo na gaganunin ka? Diba? Kaya, minsan, ganito yung napapansin ko dyan. Kung sino pa yung bully, pag sila naman ang binuli, ayaw nila. 'Di ba? Mga irritable, talagang pikon, 'di ba? Para kaya kung lalaban lang ako, pikon ka pala eh. 'Di ba? Wala ka pala eh. 'Di ba? Asartalo ka pala eh, 'di ba? May mga ganun kaya dapat tayo iwas-iwasan natin yung ganun. Lalong-lalo na, 'di ba? Halimbawa sa mga matatanda na dito, ang tatanda nyo namang nagtatrabaho na kayo, nagbubulihan pa rin, 'di ba? Minsan ganyan, 'di ba? Kaya dapat iwasan natin 'yon. Di ba? Kasi pag may mga pamilya at anak na yan, napakahirap naman na ibuli sa harap ng anak niya yan, di ba? Di ba, sasabihin ko kay Amari, ay, alam mo, Amari, si Miko. Di ba? Parang sa part ni Amari, daddy ko yan eh. Di ba? Mga ano, kaya isipin niyo yung gano'n. Yung parang, halimbawa, sa nanay naman, di ba, makita niyo yung nanay niya na binubuli yung, makita nung nanay na, binubuli yung anak niya, di ba? Dadaganan ni Tita Edna yun. Di ba? Kaya dapat, yun nga, di ba? Kumbaga parang iwasan natin yung mga ganon. Di ba? Sabi, you will be slow to think the worst of your brothers and sisters in Christ and quick to think the best. Di ba? Dapat isipin mo kung ano yung best. Di ba? Dapat sana, di ba? Kada nag-meet tayo, yung makaka-encourage na lang sa bawat isa, yung maririnig natin, hindi yung mga pambubuli pa. Kasi sa work nga, sa school nga, kota na tayo sa mga pambubuli, sa church din naman ba, mambubuli pa tayo. 'Di ba? Kaya wag ganon. 'Di ba? May mga excuse pa tayo. Kasi ganto ko eh. Pag hindi na ako ganto, hindi na ako ganto. Hindi na ako ganyan. 'Di ba? Pero yun nga, isipin natin kung si Jesus nandito, gagawin niya ba 'yon? Kaya sabi, where can you be more generous to other Christians? Are you aware of a Christian brother or sister in financial need? Halimbawa, aware ba tayo na si ganito, walang pamasahe, tapos tayo, punong-puno tayo ng pamasahe, di ba? Ilan sa atin ang aware kung ito bang kapatid natin may sapatos pa o nganganganga na yung sapatos niya kada nagsisimba, di ba? Samantalang tayo, 7 ang sapatos natin, 8, 10, di ba? 20, di ba? Kaya dapat maging aware tayo. Amen? Yan. Are you aware of a brother or sister who needs a helping hand? Is there a brother or sister of whom you have been thinking the worst? Ayan. Ngayon, isipin nyo ring maigi. Meron ba kayong kapatiran na worse ang tingin nyo sa kanya ngayon? Alam nyo, hindi siya yung pinakaunang dapat magbago. Ikaw ang unang dapat magbago. Diba? Kasi may mga ganun, kasi pastor, siya kasi nakakainis, nakita ko nga siya, ganyan. Ikaw ang unang magbago. Ako, alam nyo, may ganda ko, pinag-usapan nga namin din yon ni Ate Mer. Noong nakaraan, may mga nakikita rin ako na na ganyan, ganon. Bakit nandito siya? Wala naman talaga siya doon dapat, di ba? Bakit may mga hinahati doon? Bakit may mga sinusundo? Pero hindi ko dinadaldal. Hindi ko sinasabi sa inyo, uy, alam mo ba, Rap, may nakita ako sa ganyan. Di ba? Kaya naman, tapos pag nagkita kami nung nakita kong yon, parang wala lang nangyari. Appear, welcome. Di ba? Tayo kasi, nag-iiba yung tingin natin. Di ba? Diba? Kaya parang, ang sasama tuloy ng mga diba? Kala mo diring-diri, kala mo kung ano ginawa. Diba? Pero sana mawala yon sa atin, no? Amen? Yung parang pag nakita mo na agad yung mukha ni Aaron, itong si Aaron, ganyan. Dapat baguhin mo yung best ang tingnan mo. Pag si Aaron, nakikita ko, ang galing mag-plug nito. Diba? Pag nakikita ko, ang galing mag-spoken poetry nito. Diba? Si AJ, pag nakikita ko, ang galing mag-song lead nito. Diba? Pag nakikita ko si Gop, ang galing mag-drums nito. Diba? Nakaka-bless nga. Dapat yung best, yung maisip mo, hindi yung worst. Naintindihan? Amen? Diba? Pag nakita ko si Mayroon, pag nakita,
Di ba? Amen? Amen. Yung best. Best ang isipin nyo sa kanila, hindi yung worst. Kasi pag yung worst, mababago lang ang mood nyo. Amen? 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 Wala na yung ganun, ha? Wala na mga ganun-ganun, ha? Ay, nakita. Diba? Pag may nakita ka, pag-pray mo lang. Ah, okay. Diba? Pag-pray mo lang. Kaya si Bishop, ganun ang inadapt ko sa kanila. Yung hindi ko kinakalat, di ba? Parang halimbawa, yung pag may nakita kang nag-date, buong classmate mo, buong church, alam na nag-date sila. Hindi ganon. Amen! Sabi nyo nga, amen! Yan, mga tupa, mga shit. Last na lang, ito, love. Yan, ibig sabihin ng love, idagdag daw natin sa faith natin, ay God's compassion for the world. Ayan. God's compassion for the world. Sabi nga, it is very significant that Peter calls us to grow in love for each other and in love for the world. Diba? Sabi nga, sometimes Christians who are most passionate about reaching the lost are also the most critical of their Christian brothers and sisters. Totoo ba yun? And sometimes, Christians who are most generous to other believers, ang gigiver, diba, sa others. Pero, sabi nga, are quite heartless towards the lost world. Sabi, God doesn't give us a choice between loving our brothers and loving the world. He calls us, to both. Diba? Na mahalin. Yung mga unbeliever, mahal natin sila. And at the same time, yung mga brothers and sisters natin, mahal natin sila din. Amen? Kasi nga, diba, minsan, dahil lagi mo nang nakikita yung mukha na yan, sawa ka na dyan. Pero yung outreach mo, ang bait-bait mo. Diba? Kasi, pinapanalunan mo pa lang eh. Pero yung sa church, ganun din. Kung gaano kakabait sa outreach, ganun din sa church. Amen? Oo, ganun din sa mga katrabaho. Kung gaano kakabait sa katrabaho, ka-professional sa katrabaho, pagdating sa church, ganun din, mabait din, professional din. Amen? Amen, okay? Kaya sabi nga, hindi daw tayo pinapapili ng Diyos. Ang gusto niya, mahalin natin ang mundo, mahalin din natin ang mantikilya. Ang mga kapatid natin sa Panginoon. Kaya sabi, where can you demonstrate God's compassion for the lost people? Ako church pala. Si guys. ako church. Kasi ang gusto ko, pag nag-mission kasi tayo, totoong tao tayo. Naintindihan? Yung halimbawa, magmi-mission tayo kunwari sa Batangas, kunwari sa Mindoro, sa Capiz, 'di ba? Maghanap tayo ng mga aswang doon, i-born again natin, 'di ba? Kumbaga, dapat totoo tayo. Amen? Totoo tayo na mabait sa church at the same time mabait din sa mga pinagmi-missionan natin. 'Di ba? Hindi yung pag nagmi-mission tayo, lahat tayo nakatingin tayo sa isa't isa, ay hindi yan ganyan, 'di ba? Nangungurot yan ng bata sa kids church. Diba? Uy, kumakanta ng This is the Day, parang ang lovely-lovely. Sa church, naninipaya ng bata. Diba? Hindi ganon. Dapat, kung ano ka dito sa church, diba? Pag nag-mission ka, ganon ka rin. Kasi ang training ground mo, church pala. Diba? Kaya halimbawa, pag pinakilala natin si Jesus, yung church, sa mga mission natin, sama ka sa church natin. Pag uwi mo ng home church mo, hindi ka mahihiya. Bakit? Kasi na-train ka doon sa church. Amen? Halimbawa, may nag-invite, ito natutuwa ako dati sa NHA pa. Again, hindi naman tayo nagdo-dwell in the past, pero kailangan, yun nga talaga ang mangyari. Diba? Kasi dati ang laging naririnig ko sa kanila, sa mga gas, kila Alfred, kila John Paul, sila JM, Jobert, ganyan, sila Marge. Diba? Sama ka sa church, masaya doon. Diba? And pag dumadating naman talaga yung mga tao doon, talagang masaya. Talagang realistic, totoo. Diba? Kaya dapat ganun din in this present situation. Pag sinabing, sama ka sa church, masaya dun, nakakatuwa dun, mga friendly yung mga tao dun, prove yourself. Talagang i-prove natin. Oy, kami, friendly kami. Amen? Loving kami. Amen? Yan. Kaya nakaka-excite nga, di ba, yung mga susunod na mga magka-campus ministry. Sila naman yung mga iaano natin dyan, ititrain natin dyan. Okay? Kaya sabi mga sa katabi mo, love for Jesus, love for others. Yan, okay? Yan ang dapat idagdag natin. Kaya sabi nga dito, are you aware of someone outside the church who is in need? Do you know someone who has never heard the good news of Jesus Christ? Do you have active friendship outside of the church world? Kasi dapat, meron po tayong ganon. Okay? Kaya kapag itong 7 na to,
ay naidagdag mo sa pananampalataya mo, hindi ka magkukulang. 'Di ba? Magiging ganap ang iyong pagkakristyano, ang pagkatao mo. Okay? Amen? O review natin. Una, number 1, ayun nga, yung tinatawag na goodness or moral excellence. Yung dapat mabuting tao tayo sa harapan ng mga tao, and at the same time, yun nga, kumbaga parang nakaka-bless na ang mga buhay natin. Sabi nyo nga, nakaka-bless. Pag-pray nyo na yan, na Lord, tulungan nyo po kung maging nakaka-bless na po yung buhay ko. Diba? Pangalawa, knowledge or practical wisdom. Okay? Marunong din. Diba? Wise din. Diba? Kapag may pinagawa ang Panginoon, wisely ginagawa mo. Pangatlo, dapat may self-control ka kasi hindi pwedeng ilaglag lang ng demonyo ang sinimulan mo sa Panginoon. Dapat may self-control ka sa sexual appetite mo, sa mga passion mo, 'di ba? Sa mga gutom mo, 'di ba? Hindi ka nagde-decide agad kapag galit ka, 'di ba? Nakokontrol mo rin yung emosyon mo. Pang-apat, perseverance. Yung kapag napapansin mo, pinapasuko ka ng mundo, pinapasuko ka kabi-kabila, pero nagpe-persevere ka, hindi ka sumusuko. 'Di ba? Fight ka until we see Him face to face, 'di ba? Sunod naman ay godliness. Ayan. So, ibig sabihin, maka-Diyos ka pa rin. Hindi nagdi-diminish yung pagiging maka-Diyos mo. Kung on fire ka nung una, on fire pa rin hanggang dulo. Kung masaya ka sa prayer, sa dulo, masaya ka pa rin sa prayer. Amen? Amen? Ganon, di ba? And also, pang-anim, brotherly kindness. Ayan, sabi mo nga sa katabi mo, mabait tayo sa isa't isa ha. Ayan, mabait tayo sa isa't isa. Diba? Hindi yung walang pinipili. Lahat mabait. Lahat sa mabuti siyang tao. Diba? And then pang-pito, last na lang, ito, yung love. God's compassion for the world. Ayan, okay? So kapag idagdag natin sa pananampalataya natin, hindi daw tayo tatawagin ng Bible na short-sighted o kaya naman ay blind, diba? Amen? Ayan. Sige, let's pray.